You guys, and welcome back again dito sa aking channel. So in this video is papakita ko lang sa inyo yung in-order kong mga red barb, or sa kilalang tawag dito na Starfire Red na Tiger Barb. Yun, yung tawag nila dito. So nag-order ako guys ng 100 pieces para gagawin kong breeder. Yun. Kasi marami na nagtatanong kung may breeder na ba ako ng red barb, or mayroon na ba akong breed nito. So, wala naman tayong maipapakita kasi wala tayong breeder. Yung ginawa ko ngayon is nag-order ako ng 100 pieces para kung ready na sila guys i-breed, yun, isahang breed na tayo. So, 100 pieces gagawin lahat breeder, pero magsisilag lang ako dyan guys ng mapakinabangan agad. So, titingnan natin kung makakuha tayo ng 50 pieces dyan na possible na female and possible na male. Yung the rest naman is bibenta na lang natin. Yun. So, ganun guys, pag nag-order kayo ng breeder, medyo damihan nyo na para maselect nyo yung magandang klase and yung mga walang potential. Yun yung benta nyo. Yan. So, ito, parang nakikita ko, parang ayaw kong bitawan. Gusto ko sila alagaan yung 100 pieces, then i-groom. After 1 month, and mapakakinabangan na natin to. Yan. Para isahang nating pagbe-breed is marami talaga tayong maipoproduce. Katulad dati ng glowfish. Yun. So, ngayon, red barb naman yung i-breed natin. And din sa mga nagtatanong kung paano yung breeding nito, is same lang guys yung breeding niya sa green tiger barb. Yun, pareho lang sila. And yung pag-gender nito, hintayin nyo lang ako guys, mga siguro 2 weeks from now, i-groom ko muna to para makita ko yung diferensya ng female at male. Then gagawa ko ng video tutorial kung paano nyo ma-identify. Yan, para nung sa ganun sabay-sabay tayo mag-breed and sabay-sabay natin makikita kung alin yung female at male dito. And ito guys, meron pa ako dito mga red barb. So tinanggal ko lang sila dito para makita natin dito sa viewing tank. Yan, para maliit lang yung galawan nila, makita talaga natin. And dito sa aquarium na to, yan, dito ko sila i-groom. Yan, tinago ko to sa likod ng bahay para walang medyo makakakita. Kasi pag dun sa front ay ano yan guys, kumbaga babalik-balikan kung ibebenta or hindi. Yan. So dito lang muna sila magsistay, medyo tago muna sila. Yan, i-groom natin to. So i-groom ko to para makita natin kung sino yung babae at lalaki dito, and yung mga potential na pwede na talagang i-separate na female. So yun, tatanggalin natin yan sa tank na to, yung mga potential. Kung makikita nyo guys, kung pag nagbibili kayo nito, no, kung makikita natin na medyo may potential siya, medyo malaki yung tiyan niya compare sa iba, siguro female yan. Tanggalin nyo na and separate nyo na, and then tirahin nyo ng live food. So ito yung pipakain ko sa kanila guys. Yan. So marami kasi ako ditong dapnya. Ito talaga yung ipapatira ko sa kanila. Daily yung ipapakain ko sa kanila na ganito, puro live foods, para makita natin agad kung sino yung female at male sa kanila. And ano na rin guys, kumbaga mabilis sila makapag-produce ng egg. Hindi naman sila tulad ng glowfish na haantayin pa natin yung pagiging, kumbaga hintayin natin 5 to 6 months bago ma-breed yung mga barbs. Ito na yung glowfish. So yung barbs naman kasi guys, iba. Yung sa akin 3 months na breed ko na, and hindi sila katulad ng glowfish na mabilis mabaog ng egg. Sila hindi. Yan. And yung mga egg nila, kahit walang aerator, nabubuhay. Yan. Ito yung maganda sa barb. So kaya ito guys, dun pala sa mga nagtatanong pa rin, no, na about sa dapnya. So ilang bisis ko na talaga sasabihin sa inyo na wala akong pinapakain dyang iba, and yung pinapakain ko lang dyan is green water. Alam nyo guys, green water lang talaga. Kita nyo hanggang ngayon may dapnya pa rin ako. And kahit tingnan nyo sa Facebook, same pa rin yung pangalan ko, Sonyo Fish Shop. Nagbebenta pa rin ako ng dapnya, and hanggang ngayon may dapnya pa rin ako. Yan. Kasi kung nagka-crash yan, wala na tayong dapnya. So kayo, kung hindi nyo pinapakain ng green water, so ano ko talaga, kumbaga hindi ka aasa diyan na tatagal yung dapnya mo. Yan, kumbaga pang madali ang ano lang yan. Pero kung gusto tatagal yung dapnya mo and gusto mo ng long lasting na culture, green water ka, yun. So siyempre super natural yun, dun sila galing. So kung papakainin mo ng yes, hindi ano, kumbaga hindi garantiyan na tatagal. Yun lang yung technique. Kung nagka-crash pa rin yung dapnya mo, kasalanan nyo na. Hindi nyo pina-follow yung sinasabi ko na green water lang yung papakain nyo para makarami kayo and long lasting yung dapnya nyo. Yan. And dito guys, naglagay pala ako dito ng ano. Ay, ito pala muna. So, yung lately ko na vlog, itong aquarium na to, dapat ilalagay ko dito is white sands. Pero wala tayong white sands. Yung
replacement ko is to Talaba Shield. Yan, super linaw ng tubig, and ito tumutulong din sa pH ng ano natin, ng tubig. Yan, super linaw. So diskarte lang guys, diskarte lang tayo para makagawa tayo ng hardscape or aquascape. Yan, super linaw ng tubig natin. And gandang-ganda ako dito sa mga yellow print cichlid. Yan, ang titingkad ng kulay. Yan, pati discus, and ito yung glowfish tank natin at danyo. And ito guys, naglagay lang ako dito ng 4 na peraso na ng red barb para mayroon tayong papakita sa customer na mayroon na tayong red barb. Yan, and nagkuha na rin ako guys ng isa pang barb, ang tawag dito, Sumatra. Yan, green Sumatra, mayroon na tayo. Ayun o. Yan, so siguro hintayin nyo lang ako guys, mga 2 weeks. Pwede na natin ito magawa ng tutorial, yung mga gender nila, and hopefully mabilis sila makapag-egg and makagawa tayo ng tutorial para sa breeding. Yun. So para sabay-sabay tayo magparami ng mga barbs. Yan, ang bilis lang naman nila padamihin, and hindi sila hindi talaga sila guys sensitive tulad ng glowfish. Yan, napakabilis lang. And yan guys, abangan nyo na lang next video ko kung mapapanood nyo. And shoutout pala kay kay Mabs Abapo. So shoutout sa iyo idol, and yun, abangan mo na lang yung yung pag-gender natin sa red barb natin. And yun guys, and good luck, and thanks for watching again.